Bago lumubog ang araw, lumutang ang isda, mga kasimang isda. Sabi ko nga po sa ating mga nakaraang araw, ang ganda ng labas ay between 4 to 6 ng hapon. So ngayon, kami ay nakareya dyan, kaya talaga namang napakaswerte pa rin talaga dahil hapon na ay nagpakita pa ang isda. Ganyan po mga kasimang isda dito sa fishing ground, sa Pacific Ocean. Wala po tayo sa Pilipinas, mga kasimang isda. So, yan po talaga ang perfect timing sa pagngingisda dito. Kailangan nyong abangan ang ganda ng lutang ng isda. Kaya yung 4 to 6 PM sa araw ay talagang amin pong inaantabayan na yan dahil dyan magandang lutang ng isda at lumulutang po ang dilis na kanilang pagkain. Kaya naman buo po ang labas ng isda. Kaso hindi pa naman po talaga kagandahan sa panahong nakaraan natin, kaya talagang tsaga-tsaga tayo mga kasimang isda, kahit maliit na grupo, basta good quality ay ating inaaryahan. So hindi naman po tayo umaarya sa maliliit na grupo lamang na maliliit ang isda, kasi yun po ay wala sa standard natin. Ayan mga kasimang isda, nagbubulabog nga po si Puge. Ayan, ang ating sikap dyan, the tuna pilot. Yan po ang papalit sa akin mga kasimang isda. Tandaan yung pagmumukhang yan mga kasimang isda, pangiti-ngiti pa, kasi successful kami at nakapagbulabog siya. Nagawa namin ang aming trabaho bilang isang tuna pilot at tuna spotter. Bahagi po yan ng trabaho namin, na kung sakaling umari ang ating vessel ay tayo po ay makapag-assist. Yan, si Shirley po ito. Wala na po kay Marimar mga kasimang isda. Si Shirley ang ating barko mga kasimang isda. Ito po ang pinakamalaking fishing boat natin. So ito po ay naglalaman ng 1,050 to 1,100 tons po. Tinulada po mga kasimang isda. At sa nakikita nyo ngayon, ito, umiikot pa siya. Kasalukuyan niyang kinukulong yung isang grupo na hindi naman po kalakihan. Sabi ko nga po dito sa ating pangingisda dito, sa isang araw po napakalaki po talaga ng ating binabayaran. Mga juice po dito, meron mga permit license and everything, napakalaki po ng gastos. Kaya pagka ganyan po mga 15 tons pataas, pwede na po yan dahil bawi gastos lang mga kasimang isda. Kasi nitong mga nakaraang araw, sabi ko nga doon sa ating mga previous videos na inyong napanood at inyong nasusubaybayan, ay talaga dumaan kami sa taghirap. So ngayong first week po ng April, talagang medyo unti-unti nakakabawi po tayo mga kasimang isda dahil lumalabas na ang isda at talagang magaganda ang sizes nila ngayon. Halo po talaga ng skipjack o gulyasan, yellowfin tsaka tuna. Kaya kahit po yan ay maliit na grupo lamang, yan po ay good quality plus may presyo mga kasimang isda. Ayan po ang laban dito. So doon to ay bumabawi sa quality ng isda at saka sa presyo nito. So kaya mga kasimang isda, ang pangingisda dito ay talagang sikap-sikap, talagang hanap-hanap tayo dito. Pupunta na kami ngayon sa Tustusan. Yun nga po ang bahagi kung saan ay wala nang lambat dyan, puro kable na lang po. Yan po ay bibirahin. So dyan po yung open space na kung saan ang isda ay pwede pang makatakas or pwede pa dyan lumapit na pwedeng makalabas sila. So sabi ko nga, yung isda kahit nasa sentro yan, pag inarihan nyo, pag lumubog po yan, yan po ay naghahanap ng butas o ng dadaanan nila. So ngayon, ito ang isang paraan kung saan para tayo ay makatulong. Ang ating chopper po ay dito sa Tustusan sa mamamalagi para lumikha siya ng ingay at nang hindi lumapit ang isda dyan, para ating matrap mga kasimang isda. Ganyan po ang proseso talaga. So napapansin nyo, wala po tayong script, kung ano-ano lang po sinasabi ko, pero that's the reality na what you see is what you get. No script tayo mga kasimang isda. Talaga namang kung ano lang nakikita nyong actual ngayon, yun lang po ang inyong maririnig sa akin. So malapit na nga po mag sunset, kaya ang title ng ating vlog ngayon ay Bago Lumubog ang Araw, Nagpakita or Lumabas ang Isda mga kasimang isda. So yan, continue lang kami, bulabog lang dito sa may Tustusan, nang sa ganon ay ang isda ay hindi lumapit dito. Kasi once nakakita po yan ng open space, sigurado po yan, mamaya makikita nyo nasa labas na. May nagre-request nga po sa akin dito mga kasimang isda na kuhanan daw yung isda na lumabas. So mahirap po pagka ganito na nagbubulabog kami, hindi natin makikita kagad, lalo pa kung lumubog ang isda dyan sa gitna.
So hindi natin matitrace dyan. Makikita po yan through sonar. Sabi ko nga po, ang sonar ay ang ating high-tech machine na nagde-detect ng isda sa ilalim ng dagat, kung saan anong posisyon nito, anong direksyon, anong lalim, ganong karami, kung maliliit o malaki ang isda. Nache-check po yan sa sonar natin, mga kasimang isda. Ganon pong ka-high-tech tayo. Ayan, ang nagbabulabog dyan, yung ating isang baboy-baboy. Kita nyo yung kulay green na yan, ang ating sinner die. So, isang tulong pa rin po yan, isang technique na nakakatulong sa ating pangingisda dahil yung green na yan po, pag nakita ng isda, medyo iiwasan po nila yan. Hindi sila didiretso dyan para lumabas. So, yun po ay proven and tested na, mga kasimang isda. Lahat po ng fishing boats dito, Pilipino man, Chinese, Taiwanese, Korean, or American, sila po ay gumagamit po ng ganitong mga pantakot sa isda o para mahuli po ang isda. So, napakalaki po, napakadami po ng pinupuhunan dito para tayo ay makahuli lamang. So talagang yung mga kinakaning natin o nilalata natin tuna, talagang mahal po talaga ang presyo kasi international fishing tayo, commercial fishing tayo, kung saan saan tayo nakakarating na bansa, pero kami po ay nakapokus lang dito sa area na to. So nung mga nakaraang taon po, dumadayo pa rin kami sa ibang bansa, which is nearby country lang din dito sa Pacific Ocean. Nasa Papua New Guinea kami, mga kasimang isda. So dumadayo kami nung mga talagang taghirap nung mga taon na yon. So ngayon po, maganda naman po ang binibigay dito sa area, kaya kami po ay nagme-maintain lang dito sa area. So pagka dito po, napakadaming bulkan, kaya once na mayroon pong mga earthquake or mga pumutok ang bulkan, nawawala po ang isda. Kaya talaga maghihinip po ng other options kung saan tayo mangingisda. Kasi kung lahat ng ating mga fishing boats ay nandito, wala po talagang mahuli pagka ganyan mga pagkakataon. Dumadaan din po, mga kasimang isda, yung panahon na kung saan ay minsan 3 to 5 days masama ang panahon, 3 to 5 days talagang malakas ang hangin, malakas ang alon, malakas ang agos. Yan po ang mga problema natin kinakaharap dito ng ating mga simang isda. So, doon sa mga ibang videos ko nga po, may pinakikita akong mga ganong sitwasyon, pero hindi naman po lahat ng pagkakataon na ganon. Merong partly lang may area kung saan minsan pangit ang panahon, so iiwasan po natin yan. Dahil araw-araw naman po tayong may weather forecast dito na nare-receive, at saka yung mga surface temperature, kaya yan po ay isang malaking tulong din at pinagkakagastusan ng kumpanya para tayo ay mabigyan ng tamang impormasyon kung saan tayo pupunta, kung saan may prospect, mga kasimang isda. So, sa pagkakataon yan, mga kasimang isda, hindi nagpapakita ang isda. Usually kasi, mga kasimang isda, pagka lumubog yan sa parting hapon, lalo na't kukunti na kinakain nila, hindi mo na sila makikita. Hindi mo nakikita sa surface. So nasa ilalim lang sila, at kung meron man doon dilis na kinakain, doon sila kumakain. So pag yan lumutang, mga kasimang isda, makikita dyan either may pumipitik or may alon-alon o may tumatalon-talon na isda. So sa ngayon, wala pa tayong nakikitang ebidensya na meron sa loob. Kaya tayo ay patuloy pa rin sa pagbubulabog dyan, nang sa ganon nagbabaka sakali tayo na ang isda ay nandyan lang sa loob. Hindi tayo nakakontak sa ating pagka ganyan, nagbibirada pa po kasi ng kable yan, hindi pa po mabubuksan yung ating sonar. Pero ayan, mga kasimangis, nandyan na yung gumuguhit na nangingitim na yan, na alon-alon, iyan na po ang sinasabi kong isda sa inyo. Kita nyo naman ang baba natin ni Falcon, no? Ang tilamsik ng tubig, talaga naman kitang-kita nyo na. So kailangan pong gawin yan para talagang ang isda ay maproteksyonan na hindi sila makalabas papunta dito sa tustusan, para mahuli po natin, mga kasimang isda. So sa mga previous vlogs ko na, uulit ko na rin po ito, pero mas maganda rin po na reiteration lang ito, nang sa ganon ay yung ating po mga bagong followers or subscribers ay maunawaan po ang kung ano yung commercial fishing, mga kasimang isda. Kung paano hinuhuli yung kinakain nating isda na nilalata, mga kasimang isda. Maring isa sa mga nabili nyong dilata dyan sa groceries or sa supermarket ay kami po ang nakahuli. Yan, mga kasimang isda. So, at least kahit paano, nabibigyan ko po kayo ng inputs kung paano hinuhuli yung inyong mga kinakain dyan. At the same time, nagkakaroon po kayo ng idea kung ano ang sistema, gaano kaganda, gaano kalawak ang pinanghuhulihan ng mga tuna na ating kinakain.
So yun po rin ang purpose ko mga kasimangisda, para mabigyan kayo ng kaalaman tungkol sa ating mga pang-araw-araw na kinakain, na kung kayo mahilig sa mga dilatang tuna. So ito po, ganito po ang proseso. So yan mga kasimangisda, nagpakita na rin ang mukha, yan ang itim na. At yan nga po, tinuturuan ko pa nga talaga ang ating si Cap John the Tuna Pilot. Pakipollow nyo rin po siya sa Facebook niya at saka sa YouTube channel niya mga kasimangisa. So siguro in 2 weeks time makikita ko na po ang Pilipinas. For so many years na nandito ako sa fishing ground, ay makakauwi na tayo kasi may kapalit na po tayo. Ang dami po nagtatanong kung ako daw po ay magre-retiro na. So hindi pa naman po sa ganong kasi hindi pa naman po ako 60 or senior age. So kaya pa po nating makapaglingkod sa company. So ako lang po ay magpapahinga sandali, magbabakasyon for family time mga kasimangisda. So ayan, wag po kayo mag-alala, may mga magbablog pa rin naman po ako mga kasimangisda kahit nandyan na ako sa Pilipinas. So tangkilikin nyo rin po ang aking Facebook page at aking YouTube channel mga kasimangisda. Kung ano ang ating maibablog dyan, suportahan nyo pa rin po ang inyong kasimangisda. Yan nga, sabi ko nga, ang title natin ay Bago Lumubog ang Araw ay nagpakita ang isda, o lumabas ang isda, kaya nahuli natin ito. Kita nyo yung araw, yan may pumuputi-puti dyan, malapit dyan sa araw na yan na po yung isda nating narihan. Malapit na talaga mag sunset dito. So napakaganda pa rin naman ng panahon dahil mainit din dito, tulad dyan summer na summer pa rin, talagang nakakasunog ng kulay. Pero normal na po sa akin yung kulay ko na po talaga yung mga kasimangisda, kaya proud to be black, o proud to be brown, o whatever color. So yan, malapit na po kami dyan, halos yung pataw na yung kulay dilaw, malapit na umabot doon sa ating barko na maiangat yung lambat mga kasimangisda. So patuloy pa rin po talaga dapat i-maintain yung pagbubulabog dyan hanggang magsarado or mag-zipper na po yung ating lambat, kasi habang binibira po yan, may agos yan sa ilalim, may agos na pwede ang lambat nyo ay nakadapa lang, or hindi siya nababanat pa ilalim, or hindi siya lumalalim. So malaki pa po ang chance dyan na makatakas ang isda pagka ganyan na nagbibirada pa ng kable. Pero sabi ko nga, ayan, tapos na kami. Palanding na ata dito si Falcon, kung hindi ako nagkakamali. Nag-approach na siya, ginapang na paakyat yan, no. Mahusay na bata, madali naman na, hindi naman ako masyadong nahirapan, pero may time na pasaway din. Ayan, si Cap John the Tuna Pilot. Approach for landing na tayo mga kasimangis. Nakitang-kita nyo na yung helipad natin. Yung helipad natin may lambat for safety purpose. Ayan, nasa low finals, about to terminate na siya mga kasimangisda. Ito yung pinakikintay ko na part dito, dahil gusto ko makita kung may natutunan na itong aking estudyante na siyang papalit. Bago po ako umalis dito, I will make sure na safe na po siya, safe pilot, at kaya nang gampanan ang pagiging isang tuna pilot. Ayan, just landed, safely landed mga kasimangisda. Talaga naman nakakatuwa pagka ganito ang progress ng tinuturuan natin. Talagang hindi ko naman sinabing mahusay, kasi meron pa rin naman talagang time na tumatalbog din. So kailangan din natin talagang refinement mga kasimangisda. So nakikita ninyo, ayan, may huli tayo nasa loob ng ating lambat. Thank you Lord again, kahit na sa ganitong oras ng hapon ay tayo naka-area pa rin, nakahabol ng isang area. So hindi man po kalakihan tong ating nasa loob ng lambat, ay talagang bawi gastos mga kasimangisda. Ayan lang po, kasi napakalaki nga po talaga ng puhunan natin diyan. Talagang tuwan-tuwa ako si Cap dyan, tawa ng tawa, kasi parang napuri ko ba siya dyan. Ayan, hindi ko matandaan kung pinuri ko ba siya or ano ba naman. Ayan, so nakakataba naman po ng puso, kasi nakikita nyo nakakatulong tayo sa ating mga baguhang piloto. So sa mga aspiring pilot natin mga kasimangisda, attitude lang po. Attitude lang ang tinitingnan ko mga kasimangisda. Tayo ay tumutulong sa ating mga baguhan, sa ating mga kapwa piloto. Ito nga po, napakabata pa po nito, pero
nakita ko naman yung quality na pagiging dedicated naman siya sa kanyang trabaho. Medyo may isang konting tanghali ng tulog, ang gising, napapatawad ko naman po. Pero may penalty yan sa akin pagka mga late siya nagigising, mga kasimangisa. Joke lang po, para wag tayong masyadong seryoso sa ating ginagawa. Ayan, umabot na nga po tayo sa power block. Dilim na po dyan. So, ayan, dyan ko na lang po sila nakuhanan. Kasi after that, kape-kape muna lagi kami ni Cap dyan para nakapahinga. At yung katawan natin ay medyo halos 2 hours yata kami dito naghanap ng isda. At the same time, nakapagbulabog din kami, nakapag-assist din kami, mga kasimangista. Kaya napakalaking bagay na po yun na nagampanan namin ang trabaho natin bilang isang tuna pilot. So, panoorin nyo lang po hanggang dulo at talagang makikita nyo po yung mga nahuli nating isda dito. Malalaki po siya, may mga tuna po yan. Kaya ito, alam ko naman po na ito po yung talagang hinahanap ng ating mga viewers, na makita yung isda na ating inaarihan dito. Salamat po sa inyong suporta. Follow lang po si Mangisda by Capnilo. Ganun din po sa aking YouTube channel, si Mangisda_Capnilo, all capital letters. And then sabi ko nga, in 2 weeks time uuwi na po ang inyong kasimangisda. I-follow and subscribe nyo lang po din si Cap Jan the Tuna Pilot, kasi nag-start na rin po siya ng vlogging niya para konting pagka nandito sa laot, may pinagkakaabalahan din except from lipad, kasi dito napakahaba din po talaga ng oras natin pagka sa nawalang ginagawa, pagka after ng flight habang nagpapahinga. So pa cellphone lang, mag-edit tayo ng video natin, mga kasimangisda. Yan, may mga tinga na, mga kasimangisda, nakikita nyo na malalaking isda yan. Kaya talagang sabi ko sa inyo from the very start na magaganda na po ang quality ng isda nating inarihan ngayon. Sa nakaraang linggo nga po talagang piling-pili tayo ng may mga good sizes na hindi natin pwedeng ariyahan yung maliliit na grupo na maliliit ang isda. Iniiwasan po yan kasi bawal din nga pong hulihin yung maliliit, dahil sabi ko nga yung self-sustainability po natin. Para tuloy-tuloy lang po na may grasya, kailangan nating palakihin pa yung maliliit, kaya hindi dapat natin hulihin yon. At sinasabi ko rin nga po doon sa ating mga nagko-comment sa atin, kawawa daw po yung maliliit na mga ngisda. Pero sabi ko po, dito sa bansang ito, wala pong maliit na bangkang demotor na nakakarating dito sa area, dahil kami po ay deep sea fishing. Napakalalim po nito at napakalayo po nito sa mga mainland. Kaya wala po talaga dito nangingisdang maliliit na bangka. Inuulit ko po, walang maliliit na bangka, wala po kami sa Pilipinas. Kasi madami pa rin po nagko-comment ng ganon, na kami daw po ang umuubos. No! Sinasabi ko nga po na hindi namin pwedeng ariyahan yung maliliit ang size na isda. Yan po ay pinipili po talaga namin. Kaya po, kami lumilipad, naghahanap po kami ng good quality, good sizes na isda. Yan, mga kasimangisda. Yan po ang purpose ng helicopter. Kung bakit po may tuna pilot, tuna spotter, yan po ang iniiwasan natin, ang manghuli ng maliliit na isda. Dahil mula sa taas pa lang po, mga kasimangisda, makikita nyo na ang quality ng isda kung ito ay po pwede na. Doon pa lang sa paghahanap namin, nai-screenshot na namin, mga kasimangisda, at naibabato natin yan sa ating fishing master na hindi na sila pupunta dito sa area pagka ang maliliit na isda ang nakikita namin. So para maliwanag po tayo, mga kasimangisda, na yung sinasabi nating maliliit na isda ay talagang hindi po namin hinuhuli. At kung may makasaman po yan sa ating lambat, dahil sa laki po ng mata o butas ng lambat niyan, halos 3.5, nakakalabas pa po ngayon 3.5 kilos na isda, nakakalusot pa sa mata ng ating lambat. So how much more kung nasa 500 grams, 800 grams, 1 kilo. So nakakatakas po yan, kaya talagang hindi po mauubos ang isda. So sabi ko nga, itong bansang ito ay talagang napaka-blessed. Talagang binayaan talaga ni Lord na dito yung fishing ground ng ating nilalata na isda. Kaya thank you Lord, dahil natagpuan natin itong area na to at ng company. So ayan, nakikita nyo nga po, mga kasimangisda, na may nagpapakita na sa ibabaw sa loob ng ating lambat. May mga pumipitik-pitik pa dyan. So sabi ko nga, hindi to kalakihan, pero sapat na para makabawi sa ating gastos ngayong araw. Yan po ang laban, mga kasimangisda. Hindi po lahat na nakikita nyo na mga video ko ay yun po ang lahat ng inariyanan. Marami rin po kami pagkakataon na zero po kami, hindi po namin nahuli ang isda.
nakatakas ang isda, nagpahabol ang isda, lumubog ang isda, nawala ang isda. Kaya sa mga nagtatanong bakit ang dami lagi yung huli, syempre po hindi ko po naipopos yung wala kaming huli. Kasi that time kitang-kita na po na wala akong maipapakita maganda. So sinasabi ko po sa inyo na marami rin pong beses na ganoon ang nangyayari sa aming pag-arya. Yan, tuloy-tuloy po yan na kinakalaskas na sa ngayon. At talaga namang nandyan ang blessings. Thank you Lord. So panoorin nyo lang po hanggang dulo mga kasimangisda. Masyado na ako ng maraming nasabi dito. So enjoy watching mga kasimangisda. At nasa ganon, nakikita nyo yung pamumuhay ng simangisda dito. Lalo na dun sa ating mga kasimangisda dyan na nagsusubscribe sa atin at pinapanood kung paano tayo manghuli ng isda dito. Kasi marami rin po tayong mga local fisherman dyan sa Pilipinas na nakaantabay sa ating mga videos at talagang nakasuporta rin sa atin. Meron din talagang ibang bashers na kami daw nga daw ang umuubos ng isa. Pero sinasabi ko nga po, wala po kami sa Pilipinas. Dumadayo pa po kami ng ibang bansa para makapangisda. Dahil sa laki po ng puhunan dito, kailangan po talaga tayong humuli ng marami mga kasimangisda. Ayan, sige po, panoorin nyo po hanggang dulo. For the meantime, ayan, enjoy watching. Chocolate.
Sasalukin na kayo.
Si Edith Bukap, nagpalit mo yung tali, kumarin natin pa. Wala na palang laman. Guys, wala na palang laman. Good evening, good night. Alas ano na? 9:45 na. Ilan kaya nahuli natin? Malaman natin mamaya mga kasimang isla. Thank you for watching. Good night. Love you! Shoutout sa ating mga 204,000 na, guys. 204,000 na followers. Sa ating YouTube, nasa 15,000 na rin. Thank you guys sa pagsubaybay. Keep on watching. God bless us all.